Tinaguri ang shoe capital ng Pilipinas ang Marikina. Dito lang kasi makakabili ng mura at dekalidad ng mga leather shoes. Pero alam nyo bang ang industriya ng paggawa ng sapatos sa bayang ito naghihingalo na raw dahil sa kakumpetensya nilang sapatos na made in China? Mula sa mga klasikong balat o kaya na may sandalyas o heels, lahat ng hugis at uri matatagpuan sa Shoe Capital of the Philippines. Taong 1887 nang matuklasan ni Laureano Guevara o mas kilala bilang Kapitan Moy ang wastong paggawa ng sapatos. At ang kaalamang ito ipinamana niya sa kanyang mga kababayan. Ang isa sa mga napamanahan ay ang pamilya ni Nelson Valentino. Katunayan, ang kanilang paggawaan ng Shoe Lab, ang isa sa pinakamatandang shoe factory sa Marikina. Taong 1932 pa lang, gumagawa na ng sapatos ang kanyang mga magulang. Sa factory na ito ginagawa ang mga hulmahan ng paa para sa paggawa ng kanilang sapatos. Mula sa mga kahoy na galing Quezon, pinuputol nila ito at kinukorte ayon sa laki at haba ng mga paa ng kanilang customer. Size 5 ang kanilang pinakamaliit na standard size at size 9 naman ang pinakamalaki. Kung di naman swak sa paa mo, pwede ring magpasadya. Pero nang mauso ang globalisasyon noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, dito na unti-unting humina ang industriya ng sapatos sa Marikina. Maraming nagsarang sapateria na sa Marikina. Pumasok kasi yung mga product na galing ng China eh. Hindi na-control eh. Mababa ang China kumpara sa Philippine made shoes dito sa Marikina. So talaga na-impact kami, tinamaan kami doon. Pero hindi sumuko ang kanilang pamilya. Ipinagpatuloy lang nila ang paggawa ng sapatos na may istilong klasiko, gawa sa balat at formal ang disenyo. Only maganda sila sa eskaparate, maganda silang tingnan kasi presentable, maganda ang kanilang design. Pero pagdating sa patagala, sa gamit, talo namin yan. Para naman kay Roger P., may solusyon para muling mabuhay ang industriya, ang paggawa ng mga pasadyang sapatos. We're trying to revive the footwear industry by refocusing na dapat doon kami lumaban sa medyo mid to high end. And then buhayin yung pasadya. It becomes a status symbol to own a shoe last na sarili mong hulma. Kahit na mas mahal ang mga made-to-order na sapatos na ito, naniniwala siya na ang mga sapatos na gawang Marikina mas maganda pa kaysa mga imported brands na nabibili sa mga mall. That's why we were able to export naman. Ang tinatarget namin talaga mga boutiques na maliliit in other countries. Sa US may nagpagawa, mga Swarovski crystals pa. Umaabot sa 12 hanggang 15,000 ang isang pares ng sapatos na may alahas. Depende pa yan sa estilo at dami ng kristal na ilalagay sa sapatos na pinasadya ng customer. Bagamat humina na ang industriya, nananatiling positibo pa rin ang pananaw ng mga sapatero dito. Ito po si Cristina Lazo, nag-uulat para sa Reaksyon.